Rosalie. Today, we have a different adventure. I'm nervous. Alam niyo ba kung bakit? Birthday ng friend ko ngayon. And oh my goodness, ano kaya mga katanungan niya sa akin? So, before that, let's go. Tara, samahan niyo po ako. Puntahan natin siya. Ang ganda naman ng view. That's so beautiful. And we have a nice weather today. Ang ganda ng weather. Grabe. Ang ganda naman ng mga puno. Tingnan mo, green. Dito naman bare na siya. Winter talaga. Straight pa. Ayan yung friend ko. Ayan, andito na ako sa kanyang kaharian. Happy birthday! Okay. Sa wakas, natuntun ko na rin ang bahay niya. Ang driver natin ngayon is the birthday celebrant. Wow. So, nagta-travel na po kami ngayon ng aking sis. Advance happy birthday kasi ang birthday talaga niya is January 22nd. So, wala kaming time. Sabado ngayon. Pupunta kami sa Malabundok na shopping mall. Excited! Excited ka ba? Excited. Ako din kasi first time ko doon. Ang ganda talaga ng Japan. Ano sis? Napakalinis ba? Kahit sa bundok may shopping mall. Pwede may aeroplano doon. May aeroplano pa. May pwede ka sumiksik sa aeroplano doon. Tinawang kapaligiran namin, no? Nadaan tayo sa zigzag, ha? Ay, excited sa zigzag road. Hindi ko alam itong dinadaanan. Ano ito yan? Mga hatake. Farm. Ano sila? Ito guys, malapit na kami dito sa shopping mall ng Malabundok ng Gifu. Yan. May Yama talaga nakasulat. Mundo. Yama, yes. Saan ka pa? Ang galing-galing talaga ng technology ng Japan. Super. Tingnan mo, napapaligiran siya ng kabundukan, di ba? Mga puno. Di ba? Sino bang pupunta dito kung hindi sasadyain? Lawak ng parking nila, Ang daming tao, no? Kahit nasa bundok siya, ang daming tao. Tingnan mo yung parking space nila. We are here! Andito na kami. Ayan. Panoorin muna natin ang kapaligiran nito. Yan, puntahan natin si Snowman. Mga kaibigan, yan. Tingnan nyo si Snowman. Ang ating birthday celebrant. Ang ganda. Ay, ang ganda. Good, nice. Happy birthday again. Salamat. Ang ganda. Tokiniwa, no? Garden. Terrace garden. Ganda talaga dito, sis. Look at the environment. Ang sarap bumalik pagiging bata, ano? Diba? Ang ganda. Kabundukan ng Tokyo. Happy birthday! Thank you. Yeah. I pray that you will have more success, good health. Dito kami kakain. Ayan, pepper lunch. Ang ganda naman ng lugar natin. Sis, tingnan mo. Kasi dito tayo kakain, tapos
Nasa veranda. Ang hilig ko talaga sa veranda. Ikaw ba mahilig ka rin sa veranda? Oo. Minsan nagkakape ako doon sa maliit na veranda. Hi Sis Belinda, happy birthday. I really pray with all my heart that you will have more birthdays to come with more success, with good health. Not only you, but with your family, husband, daughter, and kids, and your family in the Philippines. God bless us. Thank you so much. To God be the glory. Amen. All that we do. Maraming salamat sa iyo. Hello guys! Kinakabahan naman ako kasi i-interviewin na ako ng aking friend na birthday celebrant. Woo! Ayan. Alam nyo naman, hindi ko siya matanggihan kasi kaarawan niya. Oh. Itong buwan na to. So, ano nga ba ang topic ng interview natin ngayon? Secret. Siyempre, ayan. Ito tayo, interviewin natin yung ating Ah, ayan. Ito siya po ay matagal na po siya dito. oo. Siya si Miss Rosalie. At ang aming topic ngayon ay tungkol sa English kasi ito, English teacher. Sa Japan, mahirap ba o madali? Usapang Pinoy lang po tayo, ha? Uy, English teacher sa Japan. Mahirap ba o madali? Mamaya ko riyan sagutin. Oh, Ano yung una sige, mong sige, tanong sa akin? Miss Rosalie, paano ka naging English teacher o AFT? Wala akong balak magiging English teachers, no? Kasi ayoko magturo kahit sa Pilipinas lang. So, syempre, nang napadpad tayo dito sa Japan, una nagkaisya ako, nawala yung kaisya, kaya wala akong choice, maghanap ng ibang trabaho. Kaya nagiging English teachers na ako ngayon. Pinagpala ng Panginoon. Thank you, Jesus. Ay, napakagandang sagot. Ayan po, ayaw niya daw po talagang maging English teacher. Pero ang destiny niya, English teacher. Pupunta tayo sa pangalawang question natin kay Miss Rosalie. Ano ang biggest challenge mo sa English teacher? Siguro yung pagkakaroon ng games at activities sa school. Kasi nung nag-start kasi ako 2013, syempre matagal-tagal na yun. Yung sasayaw ka, kakanta ka ng English, sa harap. Sasabay ka sa kanila. Wala akong talent, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong kumanta, ano ba gagawin ko dito? So yun talaga ang biggest challenge ko. At yung second challenges ko is, pag nagpapagames ako, yung mga bata, pag natatalo sila, umiiyak. Hindi ko alam yung gagawin ko. Sabi ko, my gosh, ano bang gagawin ko dito? God. Ayaw matalo. Oo. So, umiiyak din ako. Ganun talaga. Pag umiyak ako, hala, titingin na sila. Umiiyak si Rosalie Sense. Tatahimik sila. Yung Galing naman. Naawa tuloy sila. naawa sila sa akin. Kaya sa susunod, hindi na sila iyak. Ayun po ang sagot ni Miss Rosalie. At mayroon pa po tayong tanong pangatlo. Pwede ba magturo ang isang dayuhan kahit hindi marunong mag-Nihongo o magsalita ang isang Hapon? Ay, oo. Kahit na ikaw, pwede kang magturo eh. Pwede daw ako magturo. Kasi, ang pagtuturo sa government school, hindi ka nag-iisa. Kailangan, meron talagang kasama. Andyan yung homeroom teacher na kasama mo sa loob ng klase, hindi lang ikaw. Kaya kailangan, pakibagayan mo silang lahat. Yun ang maganda, no? Okay, ayun daw po. Pwede po tayo magturo ng English teacher. Kaya sa mga gustong dyan, apply na. Ayan, mayroon po tayong question hanggang pang-anim po ito. Nasa 4 question na po tayo. Ayan, Miss Rosalie. Marunong ba magsalita ng English o nakakaintindi ba sa English ang mga Hapon? Ay, oo! Wow, ano na sila, no? Magaling sila. Magaling na sila. Magaling sila magbasa at magsulat. Alam nila ang grammar. Kaya kung mali-mali ang grammar mo, lalo na pag junior high school ka na, saan tatawanan ka.
Kaya, Ang problem lang is speaking. Yun lang. Yun lang talagang problem. Kasi dito, yung anak ko nga, required na sa kanila, may English subject na sila. Sure. Magaling ang mga Hapon sa English. Maiintindihan ka nila. Ayan. Kaya matatalino na ang mga Hapon ngayon. Ayan, sa number 5 question po tayo. Ayan. Kinakabahan Punta naman ako niyan, tayo ha? sa usaping financial. Ayan. Wow. Sa financial. Gaano kalaki ang kinikita ng pagiging English teacher sa Japan? Para sa akin, tama lang mabuhay ako. Ang pasahuran dito, mula 20 lapad hanggang 25 lapad or 26, 27 pag may mga doctorals degree po kayo. Pero, depende pa rin yan sa interview, sa result ng interview nyo. Pag yung may ibang mga company, may mga, minsan nga, pag baguhan ka, 8,000 lang ibibigay sa'yo or 9,000 per ora. Mura lang sa start. Yeah. Tapos, mag-i-increase naman din yan. Basta, depende kung ano yung qualification nyo. Result ng interview sa bawat company. Oo. Ganun pala siya. Pwede din yun yung i-research Pero yan. malaki na yan sis sa kaysa naman sa Pilipinas kung halimbawa i-compare mo yung sa So, Pinas mo. kung wala kang utang, wala kang babayaran, syempre, Malaki na happy, rin. enjoy. Di tulad ko, nagpabayad pa tayo ng loan ngayon. Fight so, lang. walang Oo. maiipon. Okay, ayan po ha. Makakaipon din po kayo. Ayan, sa panghuli nating tanong. Halimbawa may interesadong magturo, paano sila mag-a-apply o makakapasok sa trabaho? Pwede kayo mag-direct PM sa akin. Sa Miss Rosalie. Oh yes, sa aking Gmail address. May YouTube channel YouTube din po si Miss channel. Rosalie. Pwede kayo subscribe. mag-PM sa akin. Oo. Or punta po kayo sa Google. Search lang nyo English teacher in Japan, how to apply. Lalabas niya yung iba't ibang agency na pwede nyo pag-applyan. Naway Ayan. pupulain po kayo, yung mga viewers natin nanonood. Ayan. Kung Huwag sinong niyong kalimutan interesado. ng YouTube channel ni Miss Rosalie. Pa-subscribe na lang po. Ayan. Amen. It's okay. Yung unang tinanong ko kanina, babalikan natin. Yung English teacher sa Japan, mahirap ba o madali? English teacher sa Japan, mahirap ba o madali? Ang sagot ko niyan, depende. Oh. Dahil sa pag-uumpisa ko, medyo nahirapan tayo dyan. Siyempre mag-a-adjust ka lahat. At saka, isipin mo na lang, magtuturo ka sa hindi mo kalahi. Lahat yan pakikisamahan mo. So, kung Hindi lang estudyante. hindi lang estudyante, pati mga teacher at kami mga English teacher, hindi lang isang eskwelahan ang hinahawakan namin. Ako, na-assign sa akin yung tatlo. May So, ikot kasi. Oo, sa bawat school, ilang teachers dyan, pag malaking eskwelahan, Oo. nasa 60 ang mga teachers dyan, lahat yan pakikisamahan mo. So, kailangan flexible tayo. So, umpisa nahirapan ako. Pero ngayon, dahil matagal na ako sa larangan na to, medyo madali na sa akin. At saka, ang higit sa, ang pinaka-importante doon is, I am a believer of the Lord Jesus Christ. Yung inaano ko talaga na I have that virtue of love, kindness, humility, patience, and peace. We are peacemakers. Mas okay yung peace talaga. Yun ang nagbubuklod talaga. Magkaroon tayo ng peace of mind. Instead na hindi ko gusto magturo, ngayon love na love ko na po magturo. Amen. Ayan, natututunan Yeah. din pala. Yan. Ayan, kaya mag-apply na kayo kung gusto nyo. May mga balak kayo mag-apply. Yes. Maraming salamat. Kinabahan naman Ayan, ako ayan, sa ay interview mo sa natin kay Miss akin. Rosalie. Ang gaganda ng sagot. Ayan, at matututunan nyo po, makakakuha kayo ng ideas sa kanya. Ayan, Miss Rosalie Hart. Ayan po, pa-subscribe ang kanyang YouTube. Ayan, thank you and po. God bless. Meron po tayong mga papel-papel dito ha. Pinaghandaan ng mga tanong. Siyempre, may handa talaga yan, nakahanda. Oo. Okay, salamat. Thank you. Happy birthday ulit Thank sa you. iyo. Birthday kasi nito hindi mahindian. Thank you. Ang bait naman ni sis. Thank Tingnan mo ang you. sulat ko kanya. Ako na ginano ko lang. Para mapas. Ni Rush. Okay, thank you. Thank you again. Thank you. Ang ganda ha.
Relax muna tayo dito. Ang ganda naman ng upuan dito. Libre mo upo. Libreng upo. Ang ganda. Napapagod ako pero Dito sa Botanical Cafe. Botanical Cafe ito. Relax na. Tapos pag-uwi natin, magkapit tayo doon sa Kape. may. Thank you. Thank you guys for watching. Sana po magustuhan nyo ang aming video.